bawal na matay at maghihila na. At sa ulat na ito, pinumagsak ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ako ng aking buhay. Pumasok ko sa aking puso sa oras na ito at salamat sa mga tawaran at pagkakitin. Salamat din sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang mananalangin. Thank you, Lord, sa isang kaluluwa na nagbabalik din sa libre mo ang ilang nagagalak sa kalangitan. Ay salamat sa buhay ni Sister. Kay kami, O God, kilala mo po dyan, hindi ito aksidente, O God, ano man po yung kanyang personal na request ko sa lahat ng kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, Panginoon. I-bless mo siya in all aspects of our lives. I pray na hindi ito yung unang huli, hindi ito yung umpisa o ang dami na nakakilala sa magsamali ng ito pang katarananan. Thank you, Lord. I-bless mo po siya sa mga kapatid. Amen. Welcome. Darako na tayo sa giving. Wala. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Are we blessed? Amen. So, darako na po tayo sa pagbibigay. Ang isi-share ko pong salita ng ating Diyos ay Matthew 6:33. Alam na natin to. Ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Matthew 6:34, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyong harapin kapag ito dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So since ngayon is unang buwan ng 2026, unang buwan ng 2026, so seek His kingdom. Sabi nga, pag unahin natin si Lord, lahat ipagkakaloob sa atin. Amen. Hindi lang pera, kundi lahat. Sa, in all aspects. At huwag nating alalahanin yung bukas kasi kung meron tayong Panginoon sa ating buhay, ang lahat ay ipagkakaloob niya. Sabi nga, magiging Martha, pero magiging more on Mary tayo. Kasi pag Mary tayo, tapos at the same time masipag pa tayo, overloading yung blessings na darating sa atin. Amen. So, may ano lang ako, last January 1, grabe yung nangyari. First time ko na-experience yun, sa worship explosion na yun. Nung umaga na yun, biglang sumakit yung dito ko na hindi ko maintindihan. So, while nagsimula pa lang, opening prayer pa lang, tumutulo na yung luha ko. Pero kasi ako pag meron tayong service sa bahay pa lang, talagang umaga pa lang, nag-pray na ako. Nandun pa lang, inaano ko na si Lord. So, pagpasok ko sa flat, tapos nag-opening prayer na, ramdam ko na yung presence ni Lord. Hanggang sa nag-praise and worship, ramdam ko na. Hanggang sa parang, tapos while kami nag-worship, nandun yung presensya ni Lord. Tapos nararamdaman ko yung pag-aanan ng kamay ko. Nararamdaman ko. Tapos inaano ni Lord na lumuhod ka, pero hindi ako lumuhod nung una. Tapos akala ko, tapos na kami, sabi ko kay Pastora, closing prayer na kasi ako yun. Sabi niya, hindi, saglit lang. Meron pa palang, iano si Pastora, yung about si Jericho. So merong purpose si Lord. Kasi yung Jericho na yun, Jericho noong 2025 ng buhay ko, na inano ni Lord yung kalusugan ko. Sinuhok ni Lord yung kalusugan ko noong 2025. Na dapat nga magpa-endoscopy ako noong December 11. Pero lagi akong nananalangin kay Lord, tutuloy ba ako, Lord, o hindi? Wala naman siyang sagot. Tapos
kinausap ako ni Pastora a few days before na dapat ako magpa-endoscopy. So alam ko naman si Pastora, lagi niya kami pinag-pray. Lagi niya kami pinag-pray. Sabi niya, huwag mo please. So hindi ako tumuloy noong December 11. Sabi ko, Lord, bakit ako tutuloy? Ikaw naman ang breathing healer ko. Bakit ako pupunta doon? Yes, doctor. Siyempre, doctor, instrumento. Pero Lord, ikaw ang doctor ko. Gagaling ako before the end of this year. Gagaling ako, Lord. In Jesus' name. Yung talagang kiniklaim ko. Nung nasa China kami, talagang talagang ano ba, yung, di ba, patapos na ng taon, yung habang nagdadasal ka, hindi ka, nagdadasal ako, pagkatapos ko magbasa ng Bible, mag-send sana ako ng verse sa ano kong mga kaka-usher, kaya every morning talaga yan, nag-ano talaga ako. Talagang, pinapunta talaga ako ni Lord sa toilet. Tapos, parang nilabas ko lahat doon. So yun, tapos kung gano'n, parang, ang gaan ang feeling ko, sabi ko, Lord, thank you. Kasi yung Jericho na yun, yung sinabi ni Pastor na Jericho ng buhay natin, ay yung 2025, inano na, binagsak na ni Lord yung sabutan ko. And I really praise God, kasi sabi nga, pagkalusugan mo na ang tinubo, lalo na pag may anak ka. Nasasabi mo talaga, Lord, huwag mo muna akong tulong. Kailangan pa ako ng anak. At maglilingkod ako sa iyo sa kasakitan, sa kahirapan, sa kagutunan mo. In times, in good and bad times, mag-serve ako sa iyo. So, dapat, kasi yung pag-serve natin kay Lord, hindi yung mawawala ng saysay. Hindi mawawala ng kabuluhan. Kasali ang pagbibigay. Sabi nga, pag open arms ka na nagbigay, open din yung blessing na ipagkakaloob sa iyo. Hindi masyadong kuripot, huwag maging madamot. Iba yung kuripot sa madamot. Kasi pag kuripot ka, syempre, kailangan mo rin magtipid to save for your own, di ba? Pero yung madamot, hindi ka talaga magbibigay na save ka na lang, pero hindi ka marunong magbigay. So dapat, pag naglingkod tayo kay Lord, kasali yung pagbibigay. Sorry ha, wala akong ano, pero yun ano ni Lord na kasali ang financial natin. Kasi, ang ating trabaho, ang ating financial, ang lahat ng anong meron tayo, galing yun kay Lord. Diba meron tayong mga amo na nagbibigay, sobra-sobra, gabi si Sis Janet, oh, wow, amazing, gabi. Sabi ko, Lord, kasi si Sis Janet, napaka-open heart, napaka-open na, ano siya, isipan. So, lahat tayo dito, kanya-kanya man tayo, pero iba-iba rin yung blessings na binibigay. Ako nga, hindi ko akalain, may bibigay si ang amo ko. Pero binigyan niya pa rin ako at the end of the New Year. Meron siyang binigay. Di ba yung mga unexpected na, wala siguro. Pero hayaan mo lang kasi alam ni Lord yung puso mo. Kasi pag marunong kang magbigay, ibabalik ni Lord yun. Ibabalik ni Lord yun. O huwag tayong magiging madamot o matakot magbigay. Kasi ang takot, hindi yun kay Lord. Hindi takot yung takot, hindi yun kay Lord. Pero pag yung nagbigay ka, yung may puso, masaya ka nagbigay. Kahit kunti, ako nga yung nagbigay ko lang. Pero at least masaya ko lang lahat. Yung, alam mo yung masaya ako nagbigay, kunti, ano lang yung maliit na bagay. Pero masaya ako na nagbigay. Kung totoo kasi marami na rin yun, di ba? Maano na rin yun. So, pero masaya akong nagbigay kasi yun ang ano ko na, bakit ako magdadamot o bakit ako maging kuripot na hindi naman akin to. And Lord to God. And thank you kasi, ngayon palang pasalamatan ko na. Sinabi na ng amo ko na dagdag yung sahod ko. So, yun. Di ba, ganun si Lord? Di ba, yung hindi mo paano, pero ibibigay mo niya. Kasi, nakita ni Lord, ano gusto mo? At yung mga ano natin, ay, kasi hindi mo na ako nagbigay, di ba, nasa akin? Hindi mo na ako nagbigay kasi kulang o meron pa akong utang, meron pa akong bayaran. No! Si Lord ang magbibigay niyan pag nagbigay tayo sa Kanya. Kaya, yung sahod natin ngayong January, yung first fruits natin, yes, may utang, may bayaran, may obligation, isit aside muna natin. Unahin natin si Lord. Kasi ang lahat ng yan, maa-amaze ka na lang. Paano mo nabayaran ang utang mo? Yung lote ko, 5 years to pay. But praise God,
2 taon na. So ganun si Lord ka-ahambal. Alam mo, yung savings ko, hindi ko alam 1 year lang yun. Pero kasi, si Lord, ganun na ka, hindi naman yun. Ano ba, yung masasabi mo na, grabe no, yung, syempre gumagastos ka pa, nagpapadala ka pa, di ba? Tapos pero grabe si Lord, yung abundant blessings, yung overloading sa ibig sa kayo na sa physical, mental, emotional, spiritual, yung may peace, may joy ka. Kasi pag wala ka ng pera, sundan natin yung hirap, di ba? Mahirap kaya pag walang pera, sabihin mo natin hindi mo mabibili hindi mo mabibili yung happiness mo sa pera. Pero kung wala kang pera, mahirap pa rin. Kaya pag si Lord yung inuna natin, ibibigay ni Lord sa atin natin. Amen. So, I'm encouraging everyone na ipag-pray natin ang bawat isa na i-convict ni Lord ang bawat isa, ang bawat puso na ibibigay kay Lord. Hindi ito para sa kanino, kundi para sa kingdom ni Lord. Amen. Malaking bagay ito. So, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ipagdasal ko natin ito. Yes, maraming salamat po, Panginoon. Once again, Panginoon, thank you so much for everything, for all the things that you have done in our lives. Thank you for the unexpected blessings na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa opportunity, Lord, na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon ko, na ibabalik sa iyo, Lord, ang aming tithes and offering, Father God. Lord, maraming salamat sa lahat po, Lord, ng pusong mapagbigay, Panginoon ko. Lord, ikaw po ang nakakaalam at nakakita ng bawat puso, Panginoon ko. Lord, i-bless mo, Lord, ang bawat puso sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Father God, na punuan mo, Lord, ang lahat ng aming mga bulsa, Panginoon ko. At I pray, Father God, na ang lahat, Panginoon, ay magbibigay balik sa iyo, Panginoon. At ikaw na po, Lord, ang bahala sa bawat buhay, Panginoon. And I pray, Father God, for the good relationship between the employer and the helper, Panginoon. I pray, Father God, for the unity of the family, Lord. And I pray, Father God, for all the blessings sa lahat ng anuman ang pinatakitaan namin sa Pilipinas, Panginoon ko. Lord, siksik, liglig, umaako na pagpapala ang ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, maging sa aming pamilya sa Pilipinas. Lord, bless us in all aspects of our life, physically, mentally, emotionally, spiritually, peace and health. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen.